Nagising ka ba minsan sa gabi at naramdaman mo ang isang magaan at komportabling bigat sa iyong dibdib? Pagdilat mo, nakita mong naka-curl up ang iyong mabalahibong alaga at nagpupurpa. Pamilyar ba sa iyo ang sitwasyong ito? Malamang oo. Maraming may-ari ng pusa ang nakakaalam ng pakiramdam na yan. Pero naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng nakatutuwang gawin na ito? Ngayon, isasaliksik natin ang isa sa pinakamahalagang misteryo sa mundo ng pusa. Bakit nga ba sa iyo natutulog ang iyong pusa? At maniwala ka, hindi lang init ang dahilan. Ibabalita namin ang pinakamamanghang dahilan at ang ilan sa mga ito ay tiyak na magpapabago ng iyong pananaw sa iyong alaga. Hindi lang ito pagpili ng komportabling lugar, kundi isang malalim na mensahe ng tiwala at pagmamahal. Ikaw, ganyan din ba ang pusa mo? I-comment mo na ngayon kung naniniwala kang ito ang pinakamataas na pagpapakita ng tiwala o sa tingin mo, naghahanap lang sila ng pinakamainit na spot sa bahay. Para lubos nating maintindihan ang gawin na ito ng pusa, balikan natin sandali ang kasaysayan. Ang ating mga alagang pusa, kahit ang pinakamaluho at tamad, ay dala pa rin ang katangian ng kanilang ligaw na ninuno. Sila ay mga solo hunter, mga nilalang na sa ligaw ay parehong nangangaso at posibleng biktima. Ang dalawang katangiang ito ay malalim na nakaugat sa kanilang pag-uugali. Sa isang banda, kailangan nilang laging alerto. Sa kabilang banda, tulad ng ibang nabubuhay, kailangan din nila ng pahinga at ang pagtulog ay estado kung saan sila pinakanahihina. Kapag natutulog ang pusa, hindi sila makapangaso, makapagtanggol, o makapagmasid sa paligid. Kaya naman, ang pagpili ng lugar na tutulugan ay hindi aksidente, kundi isang kritikal na desisyon na idinidikta ng kanilang survival instinct. Kaya, kapag ikaw ang pinili ng iyong pusa na tulugan, mayroon silang gustong ipahayag. Sinasabi nila na sa iyong tabi, lubos silang makakapagpahinga at makakaramdam na ligtas kahit sila ay walang kalaban-laban. Ito ang pinakapundamental na pagpapakita ng tiwala. Kaya, simulan natin sa pinakahalatang dahilan na alam ng lahat pero marahil ay hindi lubos na naiintindihan. Ang pangunahing dahilan ay, siyempre, ang init. Ang katawan ng tao ay sa esensya isang perpekto at natural na heater na kayang mag-regulate ng sarili. Ang average na temperatura ng katawan ng tao ay nasa 36.6 degrees Celsius, habang ang sa pusa ay medyo mas mataas, nasa 38 hanggang 39 degrees. Para mapanatili ang temperaturang ito, lalo na kapag natutulog, kailangan ng pusa na gumugol ng enerhiya. At ang mga pusa, gaya ng alam natin, ay mga eksperto sa pagtitipid ng enerhiya. Bakit pa magsasayang ng sariling kaloriya para lang magpainit kung pwede namang sumiksik lang sa isang malaki, mainit at maaasahang pinagmumula ng init para sa kanila? Ikaw ay parang isang perpektong lugar na nasisinaga ng araw, na hindi nawawala kahit lumubog na ang araw. Lalo na itong totoo tuwing malamig ang panahon o sa mga malamig na silid. Ang pusa mo ay instinktibong naghahanap ng pinakaepektibong paraan para mapanatili ang mahalaga nitong init, at ikaw ang pinakamahusay na tugon sa pangangailangang iyon. Pero sumisid tayo ng mas malalim sa agham ng init. Hindi lang ito tungkol sa ginhawa. Para sa mga pusa, ang thermoregulation o pagpapanatili ng tamang temperatura ng katawan ay usapin ng kaligtasan. Hindi tulad natin, hindi sila pwedeng magkumot kung nilalamig. Ang pagtulog sa malamig na ibabaw ay nagpapahirap sa kanilang katawan na panatilihing mainit ito para hindi sila lamigin ng husto. Samantala, ang pagtulog sa iyo ay nagpapahintulot sa kanila na lubusang mag-relax ang kanilang mga kalamnan at makapasok sa malalim na tulog nang hindi na inaalala
ang pagkawala ng init ng katawan. Dahil dito, mas nakakabawi sila ng lakas. Isipin ang pagkakaiba, ang matulog sa malamig na sahig o sa isang mainit at malambot na higaan. Para sa pusa, ikaw ang kanilang higaan. Higit pa rito, ang init ng iyong katawan ay nakakatulong magpaginhawa sa sakit ng mga kasukasuan, lalo na para sa mga matatandang pusa na may arthritis. Kaya, kung mas madalas nang matulog sa iyo ang iyong tumatandang alaga, hindi lang ito maaaring tanda ng pagmamahal, kundi isa ring paraan para sa kanila ng self-medication o pagpapagaling sa sarili. Kadalasan, bago humiga, may ginagawang ritual ang pusa. Minamasahe ka nito gamit ang malambot nitong mga paa. Ang galaw na ito, nakilala bilang milk threading, ay direktang alaala mula sa pinakaunang yugto ng pagkabata nito. Ganito minamasahe ng mga kuting ang tiyan ng kanilang ina para mapabilis ang paglabas ng gatas. Ang aksyon na ito ay iniuugnay nila sa lubos na ginhawa, init at seguridad. Kapag ginagawa ito ng isang adultong pusa sa iyo, bumabalik ito sa estado ng isang mapayapang kuting at ikaw naman sa sandaling iyon ay nagiging simbolo ng pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina para sa kanya. Ang kombinasyon ng iyong init at ng likas na gawin na ito ay lumilikha ng perpektong kondisyon para makatulog ang pusa. Hindi lang ito pisikal na ginhawa, ito ay isang malalim na psikolohikal na angkla na nagbabalik sa kanya sa pinakamasaya at pinakaligtas na panahon ng kanyang buhay. Kaya, hindi ka lang basta isang pampainit, ikaw ay isang time machine patungo sa kanyang walang problema at payapang pagkabata. May popular na paniniwala na medyo sinisiko pakinggan. Ang mga pusa raw ay mahal tayo dahil lang sa pagkain at init. Pero masyadong simplistiko yan. Kung init lang talaga ang habol ng mga pusa, mas gugustuhin nilang matulog sa radiator, sa laptop, o sa anumang mainit na bagay. At ginagawa naman nila yan. Pero hindi sila nagpupur sa radiator at hindi rin sila nagmamasa ng mga paa doon ng may ganoong kasiglaan. Ang pagpili sa iyo bilang tulugan ay isang sinadya at ang init ay isa lang sa mga bahagi niyan. Ang mainit na bagay na walang buhay ay hindi makakapagbigay ng proteksyon, hindi makakalikha ng nakakapagpakalmang tunog, at hindi rin amoy pamilyar. Kaya kapag may nagsabi na ang pusa mo ay kasama mo lang dahil sa temperatura, buong tapang mong sabihin na ito ay simula pa lang ng malalim na dahilan. Ang init ay bonus lang, isang kaaya-ayang dagdag sa pangunahing dahilan, at yan ay ikaw mismo. At ano pa ang bumubuo sa pangunahing dahilan na yan? Yan ang ating aalamin ngayon. Ngayon, dumako tayo sa pangalawa at marahil ang pinakamahalagang dahilan. Ito ay tungkol sa seguridad at proteksyon. Tulad ng napag-usapan na natin, ang pagtulog ay panahon ng kahinaan. Sa ligaw, hinding-hindi matutulog ang pusa sa isang bukas at walang proteksyong lugar. Maghahanap ito ng taguan kung saan pakiramdam nito'y ligtas siya mula sa mas malalaking mandaragit. Siyempre, wala naman tayong saber-toothed tiger sa bahay, pero ang mga instinct ng pusa ay nandyan pa rin. Ang pusa mo ay patuloy na naghahanap ng pinakaligtas na kanlungan sa kanyang mundo. At ikaw ang nagiging kanlungan niya. Sa iyong piling bilang isang malaki at malakas na nilalang na nagbibigay ng pagkain at proteksyon, pakiramdam ng pusa ay napakaprotektado niya. Ikaw ang kanyang bodyguard, ang kanyang buhay na kalasag. Ang presensya mo ang nagsasabi sa kanyang sinaunang utak, dito, pwede kang mag-relax. Ang tao mo ang nagbabantay. Ito ang nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa malalim na yugto ng pagtulog na mahalaga para sa kumpletong pahinga. Ngunit may isa pang mas hindi gaanong halatang aspeto ng kaligtasan na madalas nating nakakaligtaan. Ito ay ang tunog.
Kapag nakahiga ang pusa sa iyong dibdib o tiyan, hindi lang niya nararamdaman ang iyong init, kundi naririnig at nararamdaman din niya ang mga vibrations ng iyong katawan, ang regular na tibok ng iyong puso at ang banayad na paggalaw ng baga mo habang humihinga ay nagsisilbing pinakamabisang pampakalma para sa kanila. Ang mga tunog na ito, ang unang musika na naririnig ng isang kuting habang nasa sinapupunan pa ng ina at pagkatapos ay kapag dumidikit sa kanya pagkapanganak. Ang ritmong ito ay iniuugnay sa buhay, kaligtasan at ganap na kapayapaan. Para sa isang pusa, ang ritmo ng iyong puso ay isang uyayi na nagsasabing maayos ang lahat, na matatag at predictable ang mundo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga pusa na matulog sa dibdib ng kanilang amo. Ito ang lugar kung saan pinakamalinaw na naririnig ang nakapapawing pagod na tunog na ito. Sa mundo ng mga pusa, kahit sa mga alaga natin, mayroon ding sariling ranggo o herarkiya. Bilang ikaw ang nagbibigay ng lahat ng kailangan nila, pagkain, tubig, malinis na litter box, at seguridad, ikaw ang nasa tuktok ng herarkiyang ito. Ikaw ang kanilang alpha, ang pinuno ng kanilang pride, kung tawagin. Ang pagtulog sa tabi ng kanilang pinuno ay hindi lamang isang pribilehiyo, kundi isang matalinong desisyon. Nagpapakita ito ng katapatan at inilalagay din ang pusa sa ilalim ng proteksyon ng pinakamalakas na miyembro ng grupo. Sa pagtulog sa iyo, hindi lang basta nagpapahinga ang pusa, kinukumpirma rin niya ang kanyang social status at ang kanyang lugar sa inyong pamilya. Nasa sentro siya ng kaligtasan. Ang iyong inaasahang galaw habang natutulog, ang iyong regular na paghinga, lahat ng ito ay senyalis ng seguridad at katatagan para sa kanya. Hindi tulad ng isang bakanting sofa o upuan, ikaw ay isang buhay at humihingang patunay na nasa ayos ang kanyang mundo at nasa ligtas na proteksyon. Ang pinakamalinaw na halimbawa ng pakiramdam ng seguridad na ito ay makikita sa galaw ng katawan ng pusa. Pansinin ng isang pusa kapag natutulog siyang mag-isa, tulad ng sa upuan, malamang ay nakabaluktot siya ng mahigpit at ang kanyang mga tenga ay bahagyang gumagalaw, handang tumugon sa anumang ingay. Nasa kalagayan siya ng bahagyang pagtulog, handang bumangon anumang oras. Ngayon, tingnan naman ang pusa na natutulog sa inyong bisig o sa inyong tabi. Madalas, makikita ninyo siyang lubos na nakarelax, nakalatag ang mga paa, at kung minsan pa nga ay humihiga ng nakatihaya, inilalantad ang kanyang tiyan, ang pinakamahina at pinakasensitibong bahagi ng kanyang katawan. Ang paglantad ng tiyan ay ang pinakamataas na pagpapakita ng tiwala sa mundo ng mga pusa. Ito ay isang tahimik na pahayag na nagsasabing, lubos kitang pinagkakatiwalaan, kaya kong hayaan ang sarili kong maging ganap na walang depensa sa tabi mo. Walang anumang bagay na walang buhay, kahit gaano pa ito kainit, ang makapagbibigay sa pusa ng ganoong kalalim na pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Ngayon, dumako naman tayo sa usaping damdamin. Ang ikatlong dahilan kung bakit sa iyo natutulog ang pusa ay dahil sa matibay na koneksyon at pagmamahal. Sa madaling sabi, ito'y pagpapakita ng pagmamahal. Salungat sa mga karaniwang akala, ang mga pusa ay sosyal na nilalang at may kakayahang magmahal ng malalim. Ngunit, naiiba ang paraan nila ng pagpapahayag ng damdamin kumpara sa tao o aso. May sarili silang natatanging wika ng pag-ibig. At ang pagtulog sa kanilang tao ay isa sa pinakamalinaw na paraan ng pagpapahayag nito. Isipin mo na lang, sa loob ng bahay mo, tiyak na marami pang ibang lugar na mainit, malambot, at ligtas. May komportabling silya, malambot na kumot, o sarili niyang higaan. Pero sa lahat ng yan,
Ikaw pa rin ang pinipili niya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang sinadyang desisyon, bunga ng pagnanais na mapalapit sa taong itinuturing niyang kapamilya, ang pinakamahalaga niyang kasama. Ito ang paraan niya para sabihin, gusto kitang makasama. Ang emosyonal na koneksyon na ito ay mayroon ding biochemical na pinagbabatayan. Kapag hinahaplos mo ang iyong pusa, lalo na kapag ito ay nagpupur at natutulog sa tabi mo, pareho kayong naglalabas ng oxytocin sa inyong mga katawan. Ito ang tinatawag na love hormone o cuddle hormone. Responsable ito sa pagbuo ng mga ugnayan, pakiramdam ng pagtitiwala at pagkakabigkis. Ang parehong hormone din ang nagpapatibay sa ugnayan ng ina at anak. Kaya naman, ang sabay ninyong pagtulog ay parang isang sesyon ng mutual na oxytocin therapy. Literal itong nagpapatibay sa inyong ugnayan sa antas ng kimika na nagiging dahilan upang ito'y maging mas malalim at matibay. Ang pusa ay instinktibong naghahanap ng ganitong kontak dahil nagbibigay ito sa kanya hindi lang ng pisikal kundi pati na rin ng emosyonal na kasiyahan. Ginagawa nitong mas masaya at mas kalmado ang pusa, tulad din ng nararamdaman mo. Upang mas maunawaan ang aspetong ito, maihahalin tulad natin ito sa ugali ng mga pusa sa kanilang natural na tirahan. Bagamat maraming ligaw na pusa ang nag-iisa, ang mga alagang pusa ay nagmula sa mga uri na kayang bumuo ng mga panlipunang grupo o tinatawag na pride. Sa mga ganitong grupo, ang mga pusang nagtitiwala sa isa't isa ay madalas na natutulog na magkadikit. Ito ang tinatawag na social sleep o sa lingwahe ng pusa, pillow talk. Ginagawa nila ito para sa init, seguridad at higit sa lahat para mapatatag ang kanilang ugnayang panlipunan. Kapag natutulog ang pusa mo sa iyo, sa esensya, sinasama ka niya sa pinakamalapit niyang bilog, sa sarili niyang pride. Ipinapakita niya na hindi ka lang isang amo or pinagmumula ng pagkain, kundi isang ganap na miyembro ng pamilya na handang ibahagi ang pinakapribado, ang pagiging mahina habang natutulog. Ikaw ang kanyang pinagkakatiwalaang unan. Ang isang magandang halimbawa ng ganitong pagpili ng koneksyon ay ang ugali ng pusa sa isang pamilyang maraming miyembro. Madalas, pipili ang pusa ng isang paborito at mas gugustuhin nitong matulog sa piling niya kahit pa ang ibang kasapi ng pamilya ay kasing bait din at nagbibigay rin ng init. Bakit kaya ganoon? Maaaring pinipili ng pusa ang taong mas payapa ang tulog o yung mas gusto niya ang amoy or yung mas maraming oras ang kasama niya sa maghapon. Ang pagpiling ito ay sarili niyang desisyon batay sa pinagsama-samang mga salik. Kung ikaw ang pinili ng pusa, ituring mo itong napakalaking papuri. Ibig sabihin, sa iyo siya nakakaramdam ng pinakamatibay at pinakaligtas na koneksyon. Hindi lang ito naghahanap ng mainit na katawan, naghahanap ito ng sarili niyang tao. Ito ang pinakamataas na antas ng pagkilala at pagmamahal ng pusa. Ang ikaapat na dahilan ay may malalim na ugnayan sa isang mundong halos hindi natin nararamdaman bilang tao. Ang mundo ng mga amoy. Ito ay tungkol sa teritoryo at pagmamarka. Para sa pusa, ang pang-amoy ang pangunahing pinagmumula ng impormasyon tungkol sa kanyang kapaligiran. Ito ang kanyang internet, ang kanyang social media, at ang kanyang pasaporte, lahat sa iisang pakete. Mayroong espesyal na glandula ang mga pusa sa kanilang nguso, baba, palad ng paa, at sa base ng buntot na naglalabas ng kakaibang pheromones. Sa tuwing kinukuskos ng pusa ang sarili niya sa iyo o sa muebles, nagiiwan siya ng sarili niyang marka ng amoy. Hindi lang ito basta simpleng pagmarka ng teritoryo. Ito ay isang komplikadong sistema ng komunikasyon. Kapag natutulog ang pusa sa iyo,
Aktibo siyang nakikibahagi sa proseso ng pagpapalitan ng amoy. Hindi lang siya basta nakahiga, binababad ka niya sa kanyang amoy. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagmamarka ng amoy ng pusa? Kapag nagiiwan ng pusa ng kanyang amoy sa iyo, marami itong ibig sabihin. Una, ipinapahayag niya ang pagmamay-ari. Para sa ibang hayop, tulad ng ibang pusa sa bahay, ito ay sinyalis na ang taong ito ay akin, parte siya ng aking pamilya, at nasa ilalim siya ng aking proteksyon. Ikalawa, lumilikha siya ng komportabling kapaligiran para sa sarili niya. Kapag pamilyar ang amoy ng lahat ng nasa paligid, nagiging mas ligtas at madaling hulaan ang mundo para sa kanya. Ang iyong amoy na hinaluan ng kanya ay lumilikha ng isang natatanging amoy pamilya. Ang pinagsamang amoy na ito ay nakakapagpakalma sa pusa at nagpapatibay sa pakiramdam niya ng pagiging kabilang. Hindi lang ikaw minamarkahan bilang pag-aari niya. Pinagbubuklod kayo nito sa isang amoy na bumubuo ng inyong sariling teritoryo ng ginhawa at pagkakaisa. Ang ugnayan na ito ay may dalawang direksyon. Hindi lang ang pusa ang nagiiwan ng amoy niya sa iyo, kundi siya rin mismo ay labis na nasisiyahan sa iyong bango. Para sa kanya, ang iyong natatanging amoy ay sumisimbolo ng tahanan, kaligtasan at pagmamahal. Naiuugnay niya ito sa pagkain, paglalambing at sa lahat ng masasarap na alaala ninyong magkasama. Kapag nakasama niya ang amoy mo habang natutulog, nararamdaman niya ang labis na kaginhawaan at kapayapaan. Kaya naman, gustong-gusto ng mga pusa ang matulog sa damit ng kanilang amo, sa kanyang kama, o sa silyang madalas niyang inuupuan. Kapag wala ka sa bahay, ang mga gamit mong nababalutan ng amoy mo ay nagsisilbing aliw para sa kanya. Pero siyempre, ang direktang pagtulog sa iyo mismo ang pinakamataas na antas ng kaginhawaan na dulot ng bango, dahil ikaw ang pinakamalakas at pinakasariwang pinagmulan ng nakakakalmang amoy na iyan. Isipin mo, pagpasok mo sa inyong bahay matapos ang mahabang panahon ng pagkawala, naamoy mo ang pamilyar na halimuyak at agad kang nakaramdam ng kapanatagan. Nandito ka na sa bahay. Para sa pusa, ang epektong ito ay libu-libong beses na mas matindi. Kapag dumidikit siya sa iyo, para siyang nalulubog sa amoy ng sarili niyang tahanan. Higit pa rito, sa pagsasama ng kanyang amoy sa amoy mo, para niyang muling pinapatatag ang pagkakakilanlan ng kanilang pamilya. Isa itong paulit-ulit na ritual na nagkukumpirma na nasa ayos ang lahat, na kumpleto ang kanilang grupo at walang anumang problema. Parang tayo, na araw-araw nakikipagkamay o yumayakap sa mga mahal sa buhay para iparamdam ang ating koneksyon o pagkakaugnay. Ang mga pusa, sa pamamagitan ng amoy nila, ginagawa ito. Kaya sa susunod na humiga ang iyong malambot na kaibigan sa iyo para matulog, hindi lang siya natutulog. Nagsasagawa siya ng isang mahalagang seremonya para palakasin ang buklod ng inyong pamilya at sa wakas, ang ikalimang dahilan na tiyak na magpapataas ng kilay ninyo. Ito ay ang mutual na benepisyo sa kalusugan. Oo, tama kayo. Kapag natutulog ang pusa nyo sa inyo, hindi lang pala siya ang nakikinabang, kundi kayo rin. Simulan natin sa pagpur ng pusa. Matagal nang alam na hindi lang ito sinyalis ng kasiyahan. Ang mga vibrations na nililikha ng pagpur ay nasa pagitan ng 25 hanggang 150 Hz. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga vibrations sa saklaw na ito ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng tissues, pagdikit ng buto, at pagbawas ng sakit at pamamaga. Sa esensya, ang pusa ay may built-in na therapeutic device. Kapag nakahiga siya sa inyo at nagpupur, hindi lang niya pinagagaling ang sarili niya, kundi posibleng may positibo ring epekto ito sa inyong katawan. Ito ay parang isang libreng sesyon
ng vibroacoustic therapy na natatanggap nyo habang natutulog kayo, pero hindi lang dyan nagtatapos ang kabutihang na idudulot nila. Maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapatunay na ang pakikipag-ugnayan sa pusa, lalo na ang pisikal na paghawak or pagyakap sa kanila, ay malaki ang nagagawa para mapababa ang stress level. Kapag hinahaplos mo ang isang pusa or nararamdaman mo lang ang kanilang mainit na presensya, bumababa ang antas ng cortisol, ang hormone ng stress sa iyong katawan. Kasabay nito, tumataas naman ang produksyon ng serotonin at dopamine, mga neurotransmitter na responsable sa magandang pakiramdam at kaligayahan. Bukod pa rito, napatunayan din na ang mga may-ari ng pusa ay may mas mababang presyo ng dugo at mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng sakit sa puso at mga daluyan ng dugo tulad ng atake sa puso at stroke. Ang paulit-ulit na pagpur at ang payapang presensya ng pusa ay parang isang uri ng meditasyon, nagpapabagal sa tibok ng iyong puso at nakakatulong sa iyong makapag-relax. Ngunit sa totoo lang, para sa pusa mismo, ang mga benepisyong ito ay kasing halaga rin. Ang pakiramdam na ligtas, minamahal, at kabilang na nararanasan niya kapag nakasandal o nakayakap sa iyo habang natutulog ay direktang nakakaapekto sa kanyang pangkalahatang kalusugan. Ang matagalang stress ay kasing nakakapinsala sa mga pusa tulad din sa mga tao. Maaari itong magdulot ng problema sa ugali, paghina ng resistensya at pagdami ng iba't ibang sakit. Ang regular at malapit na pakikipag-ugnayan sa kanyang minamahal na amo ay isang mabisang panlaban sa stress para sa iyong alaga. Pakiramdam niya ay kailangan siya minamahal at protektado, na siyang susi sa kanyang mahaba at masayang buhay. Kaya naman, ang pagtulog ninyong magkasama ay hindi lang isang cute na nakasanayan, kundi mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng psikolohikal at pisikal na kalusugan ng iyong pusang balbon. Sa huli, nakakabuo tayo ng isang kahangahangang at harmonyosong larawan. Ang pagtulog ng pusa sa isang tao ay isang perpektong halimbawa ng simbiotikong relasyon kung saan parehong nakikinabang ang dalawang panig. Hindi ito isang proseso na iisang panig lang ang nakikinabang, na parang ginagamit ka lang ng pusa bilang mainit na higaan. Ito ay isang komplikadong interaksyon na nakabatay sa likas na ugali, damdamin, biochemistry, at kapwa therapy. Ibinibigay sa iyo ng pusa ang tiwala nito, ang nakapapawing pagod na huni nito, at tumutulong ito na tanggalin ang iyong stress. Ibinibigay mo naman sa kanya ang init, seguridad, pakiramdam ng pagiging ligtas, at ang iyong pagmamahal. Ito ay tunay na bigayan, at isa ito sa pinakamagandang aspeto ng relasyon ng tao at pusa. Ito ay isang tahimik, walang salitang dialogo na nangyayari tuwing gabi at nagpapaganda sa buhay ninyong dalawa. Kaya, sa madaling salita, sa susunod na gawin ka ng pusa mo na parang personal niyang humuhuning higaan, tandaan, hindi lang yan simpleng paghahanap ng init. Ito ay isang komplikadong halo ng pinakamalalim na pagtitiwala, taus-pusong pagmamahal, sinaunang instinto, at maging therapy para sa inyong dalawa. Sinasabi niya sa iyo na ikaw ang kanyang ligtas na kanlungan, ang pinakamahalagang miyembro ng kanyang pamilya at ang kaniyang teritoryo. Ang tunog ng tibok ng puso mo, ang personal niyang uyayi. Ang amoy mo ang amoy ng tahanan para sa kanya. Sa madaling salita, sa pagpayag niyang maging unan ka niya, binibigyan ka ng pusa ng pinakamataas na karangalan sa kaniyang mundo. Ginagawa niya ang sarili niyang ganap na vulnerable dahil sigurado siyang poprotektahan mo siya ng 100%. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging interesante ito para sa iyo at may natutunan kang bago tungkol sa alaga mo,
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para malaman pa ang mas maraming sikreto mula sa buhay ng ating mga kamanghamanghang kaibigan. Ngayon, ito ang pangunahing tanong namin para sa iyo. Ano ang pinakadipang karaniwang lugar sa katawan mo ang pinili ng pusa mo para matulog? Siguro sa ulo mo, parang sombrero, o direkta sa mukha mo? Ibahagi ang inyong mga nakakatuwa at cute na kwento sa comments. Tara't kolektahin natin ang pinakakomportabling higaan ng ating mga pusa.